Heyo, nandito tayo sa may Dao area, Mabalacat, Pampanga. At nandito tayo sa may isang crossing, yung itong kanan, yan, yung pakanan na yan, yung mga tricycle dyan. Papasok lang ng ng Clark papunta airport din. Tapos ito naman kaliwa papunta ng NLEX, no? Santa Ines exit. Itong area na to Santa Ines, no? Hindi pala siya Dao. Duma pala ang Dao, Santa Ines ito. Yun, buti may enforcer. Siguro umulan kasi, kaya nagkagulo na, hindi gumagana yung kanilang tayo dito. Pupunta tayo kasi ng NLEX. Kung gusto nyo makatipid mula kayo sa galing kayo ng Tarlac area, Pangasinan, no? Okay na yan, daanan nyo yung Romulo Highway. Maluwag din naman. Siyempre hindi naman siya ganun katulad na expressway na 80 isang daan ang takbo mo. Pero minsan mabilis na lang din kasi sobrang luwag, no? So bawas yun sa sa bayad sa toll fee, no? Toll fee yung paggamit ng expressway. So most probably hindi, ibig sabihin karaniwan hindi na talaga ako gumagamit ng yung SCTEX, no? Yung ano ba tawag dito? Ano ba ibig sabihin ng SCTEX? Sa Clark yun, Clark Expressway is Clark Tarlac, tama ba? Yun. Kasi ito po yan, the Industrial Capital of Pampanga. Dire-diretso po yan, may papunta dyan, papunta Concepcion. Tapos dito tayo, ang daan natin kasi pa rin mapapunta ng mga bata. So ito, way na to, mahirapan ka na umatras kapag nagkamali ka. Kaya pa expressway na tayo. Papasukan mo mula sa pagka pa south ka, no? Southbound. Ito, bakit tayo umalis ng dito tayo sa kabila? Okay, ito yung unang toll gate. Southbound link tayo Manila area. Okay, 716 nakalagay sa ating ayan. Kailangan dala mo yung putulan yung van na parang Innova yata yung gano'n napansin. Nakahinto siya ang tagal, ayaw umangat yung boom. Kailangan dala nyo lagi yung card para ma-scan nyo kung sakaling hindi mabasa yung sensor ng sensor yung RFID nyo.
sa expressway, dire-diretso tayo. Maulan ano? Kanina dito banda sa may ano, medyo konti lang, tapos ngayon medyo parang dito yata talaga sa Metro Manila tumpok ng ulan, habagat. Nakikita nyo may araw na papunta sa lubong sa atin. Hindi na tayo out of way, no? Kasi yung araw na yan, dati kasi itong ano lang, parang two-way lang. Yung kabila wala pa kasi ginagawa. So, ginagawa yan, dito muna yan, parang two-way siya, dalawahan lang. Itong dalawang line na to, salubungan, yung salubungan ko yan. Basta, pagkasalubong kayo, walang barrier. Then, ito na, expressway tayo. Gamit natin sa video natin po ay luma na yung natin, no? Pero parang punong-puno na nga po yan. Mga videos, iba nag-vlog pero iba hindi. Hindi tayo nag-i-edit kasi so kung ano lang nandyan. Expressway tayo, siguro mag-open tayo na ilaw na, basta madilim na rin, hindi lang dahil sa hapon na rin naman at paggabi na siguro. Actually hapon pa lang, wala pang ano, ano pa tawag niyan, dilim kasi nga maulan, may habagat daw. Mistaken, Inday daw yung pangalan, nilagay yung pangalan. Hindi pa naman daw bagyo. Nasa southbound po tayo ng NLEX. Lumabas tayo ng Santa Ines area. Ayan, nakalagay 2 kilometers Angeles, Mexico 10, San Fernando 18. Yan, dauna yung susunod. Exit 83. Ayan pa exit yan, tapan. Yung tulay na yun, Dao Interchange lagay.
dati sa amin nung elementary ko. Kabisado ko pero hindi ko na-resign. Hanggang ngayon kabisado ko pa. Ayan, medyo dire-diretso lang yung wiper po natin, no? Kasi maulan. Patayin muna natin. Pilikto muna natin yung wiper. Isa-isa lang. Ayan. Mexico 8, San Fernando 15, Manila 80. May truck pala. Bago tayo lipat ng ano, tignan muna natin yung rear at saka side mirror. Medyo yung side mirror, medyo malayo. Tignan mo yung rear, malapit na. Yan, yan. Kasi overtaking lane to, kaya yan, tulad yan. Pa-overtake na tayo sa truck, so kanan ulit tayo. Bigay natin lagi yung kaliwa para sa mga mag-overtake. Pero minsan ay, parang mabagal naman yung ano na yun, sakyan natin nasa gilid, pero ayaw nyo umalis kayo. Yung van tuloy, punta na ito sa kanan. Overtake na siya sa kanan, ayan. Tapos may senyas na siya ulit ng kaliwa. Pagka overtake niya, punta na ulit siya sa fast lane. Ayan tayo naman overtake siya sa atin. Pero dapat yung nasa unahan niya kanina, dapat kapag pinasharean kayo ng nasa likod nyo, halimbawa kasi tingin nyo mas mauuna pa rin kayo, pero kumana na kayo para mag-give way. Ito na solid lane, track lane. Kaya nakalagay yung track lane kasi parang mabagal na area. Pagka mabagal, dito dapat sa kanan. So ito lang muna tayo. Tayo kailangan magano. Ito yung kanina na hindi nagbigay. So ngayon, parang feeling ko kailangan ko overtaken to. So ginawa natin left lane. Kaya overtake tayo. Pwede na tayong kumanan ulit dahil na overtake natin. Pero dahil nasa feeling ko overtaken din natin to. Yan. Okay. Hindi naman nagpa-flasher yung sa natin. Pero ito, so naging pantay na tayo. Medyo bumagal yung sa unahan natin. Kaya yan. So hindi tayo pwede makabalik sa kabila kasi mabilis din yung nasa kanan. Kaya may time talaga yan, bumibilis yung sa kanan. Tulad niya, pagka yung mga nasa dito sa overtaking lane, ayaw nila umalis pumunta sa kanan. Yan, Mexico 2 kilometers, 9 kilometers na lang San Fernando exit. Hihintin natin ano. Saan natin ito mga overtaken to. Dapat tayo
napakaluwag na ng kanan. Dapat umaalis na sila dito sa lane na to. Yan. Ang problema, gagawin niya, kaya siya pumanan, mag-overtake. So, tayo, yan. Ayaw kasi umalis naman. Ito yung nagpumagal. Si Palasadi. Palisadi. Ano ba yan? Palisade. Pilsade. Kasi dapat kumanan na siya kasi yung takbo na hindi naman siya, wala naman siya overtake ka. Tulad nito, overtake natin tayo. So naka-overtake na tayo, maanuhin muna natin ng mission malayo tsaka tayo may bumalik sa linya natin para kasi hindi tayo magkulay sa kanya kasi mabilis din ang takbo niya. Problema ito, sinulogin nila yung ano. Maulan po ang araw ngayon. Nasabi ko na ba ang day? Sunday po ngayon, no? July 12, 2026. Nasa southbound tayo ng NLEX. Balintawak 63 kilometers, Manila 72 kilometers. Ilagay. Side at saka rear, and then senyas signal, di ba? Signal and left. Pag signal ka left tapos pilashiran ka, ibig sabihin mabilis ang dating niya, di ba? Natatansya mo kung mabilis ang dating niya, pero nag-signal ka dahil alam mo kaya mo naman. Kaya nga lang minsan pag pilashiran ka, huwag mo ituloy. Bayaan mo na siya makalusot siguro para overtake. Eto, okay lang naman din to. Ayun nakalagay overtaking lane, overtaking only. So malayo na yung mga nasa likod natin, so siguro okay pa to dahil mauna pa ata tayo sa mga truck, kaya parang overtake na natin sila. Napak sa brake, ilagay tayo ng proper distance mula sa harap para hindi tayo sabi nga lang kung sa formation 1-1 distance. Dito naman tayo expressway to, hindi pwede yung isang sakyan lang siguro distance siguro kahit paano yan, tulad yan parang sa ilang truck to, silang distansya natin sa unahan para may pagkakataon tayo. Yan, San Fernando 2 kilometers nakalagay. Ayan, San Fernando exit. Okay.
yan sa San Fernando pag exit nyo. Meron dito sa kabila yun, dito sa left. Pag exit, siyempre ang kanan nyo right. Ang exit nyo right, di ba? Pero tatawid kayo niyan sa left side is meron dyan SM and Robinson. Yan ay exit ng San Fernando. Exit 65 yan. May barrier kaya medyo ingat-ingat. Kailangan yan. Yun yung exit nila. So yun, ito naman yung parang tatlong tatlo na yung lane natin ngayon. Lumipat tayo. Nakita niya, hindi ko nasabi sa inyo agad. Lumipat tayo. Ginawa natin gitna kasi yun nga, tulad nun overtake na si Innova. Solid, bawal lumipat. Pero may lumilipat pa rin. Basta maluwag siguro. Di ba sa solid range hindi ka pwede sakali. With caution pa rin. Solid. So natili tayo sa ating linya. Okay, gusto natin lumalis. Ayan, broken lane na. Pwede na. Kailangan lang may parating. Ang layo siya sa side mirror, pero sa rear mirror lapit na. Yan na siya. Okay. Uy, solid na yun na naman. Ibig sabihin, meron dito tulay. Talsik na lang to ng mga nasakyan.
Kalasyaw. From the word Kalasyaw, sabihin gawa ng Kalasyaw. Kung ginawa man niya sa ibang lugar, pero originate ng Kalasyaw. Just na overtake yung kotse tsaka yung truck. Nito bagong kalsada naman to, exit na siguro to ng mga San Simon, Apalit, Santa Ana, or may gagawin dyan na naman na pangalan yan, gasolinahan. Gasolinahan. San Simon or Angeles. San Simon, ayan o. Kasi ito nasa taas, San Simon Interchange. Parang tulay. Tuloy-tuloy talaga siya. Interchange. Parang siya nagtugtog doon sa ano, kasi nga ito, hindi pwedeng across. kilometers, Balintawak 47, Manila 56 kilometers. Yung Manila 56, ibig sabihin 56 kilometers na lang hanggang dun sa may bandang Commonwealth, sa may bandang Tantang sa oras siguro yun. Kasi yun ang right ng tansya pag 56 kilometers hanggang dun. Sampaloc Farm Crossing Bridge. Crossing Bridge. Pagdating dito 60 na lang. Ito na, tatlo pa rin yung lane nya. May ginagawa tayo. Walang po tapos na.
Daba Swamp para Swain. Lagay doon sa siguro sa susunod na exit pwede na doon. Gusto niyo pumunta rin sa mga Daba Swamp para Swain. Lipat tayo na. Palagay naman din yung parang merging traffic to the left. So may ginagawa sa kanan. Ayun, meron nga. Ito na yung bagong ano. Ito yung pinakagitna dati ginawang kanan. Ewan ko kung ano gagawin ito sa may bandang kanan na reserve. Pero may sa kanan siya ang isa. Stay on your lane. No overtake. Solid lane. Haba. Ito yung ano. Ito yung pinakamahabang tulay. Ganda na. Kung makikita nyo lang yung gilid. Yung sa kaliwa. Yan. Ang ganda. Green. Green na green yung pala yan. Nakatanim na sila. Sana naman magsirain. Di ba tumataas yun? Okay, katatanim lang. Para hindi naman magbalumi ang ating mga magsasaka. Kaya pag kumakain ako, hanggat maaari, hanggat sa pinakamuno, inuubos ko. May sayang. Pinaghirapan nila yun. Sa pag-ani pa lang nila, marami nang nawawalang grade, di ba? Nauubos. Sabihin, papawasan na. Pagkatapos sa pagpapatuyo. Minsan, pinapatuyo lang nila yan sa kalsada. Sa kalsada, mainit. Ganun. So, doon, saan dadaanan ng sakyan, nahagip. Siyempre, pag natapakan, bawas na naman. Pag kinuha nila, minsan di naman lahat yun nakuha nila. Bawas ulit. Pag pinakis-kis, di ba? Basta maraming pinagano. Hanggang sa naging bigas na siya. Pag nasa sako na, mabawasan. Mabawasan yung case na ano ba, pagka sinasali, di ba, may mga minsan mabawas, hindi naman siya natapon na kahit single grain lang din, no? Buti mahalaga pa rin yun sa bawat buti natapon. Tapos pagka nabili na natin, luto. Saan pagka nagugas tayo, natatapon yung iba. Di ba? Totoo. Hugasan natin. Pag kumain tayo, may natitira minsan. Di ba? Isa, dalawa, tatlo, apat, 5 buti. Basta na pagka napanisan ka. Di ba?
tataas ang presyo, so yung magsasaka pag tumaas ang presyo. Pero kung hindi siya tataas ang gano'n, at least kahit paano, marami tayong supply. So siguro yung ibang supply pwede natin ibenta sa ibang bansa. At the end of the day, kita pa rin ang bansa natin kasi pag binenta natin sa ibang bansa, yung sobra-sobra, pag sobra-sobra ha, ibig sabihin dollar ang pasok, nakakain na ang lahat, hindi tayo nagka-shortage, sobra-sobra. So may export natin, pag na-export may dollar na mapasok. So hindi lang tayo aasa sa padala ng mga OFW. Sa mga kaya nga maganda rin yung mga athlete natin, mga open ko lang yung sa OFW, diba? Napadala sila rito kaya malakas ang natin ekonomiya kahit paano lumitibay dahil sa kanila, sila nagpapasok ng dollar sa atin. Overseas Filipino workers, mas lalo na rin yung mga yung overseas Filipino athlete. Kasi tulad nila kay Soto, yung magkapatid na Rabena, sino pa ba? Lalo na yung mga Pilipino talaga na dito tumitira, mga atleta, diba? Mga basketball player niya, sila pangalan si Ray Parks, kasi dito naman nakatira si Ray Parks, naman yata sa US tumitira yun. Build-up siya, di ba? And then, di ba ba? So, dito padala ng pera. Dito na dinadala yung pera. Dito pinapadala, dito dinadala yung dollar na kanilang kinikita. Milyones pa naman ang sahod nila, kontrata nila, di ba? So, maganda rin na magpapadala. Huwag tayong magalit kapag sila ay nakakuha ng kontrata sa mga ibang bansa na liga tulad ng Japan League, Korean League, diba? Taiwan, diba? Kasi dollar yan, is milyones, isang atleta pa lang, malaki na, milyon na agad. Sila Efren Bata Reyes, diba? Pag lumalaban sa US, pag nanalo, dala nila dito yan. Si Manny Pacquiao na bilyon isang laban, diba? Dito niya naman din yata lang, dito naman niya ginagastos. Maliban lang siyempre pag pinag-aaral yung mga anak niya sa ibang bansa, yung iba sa ibang bansa niya nag-aaral, pero dito karaniwan nag-aaral mga anak niya, diba? So dito pa rin yung pera. Nagkarga pero hindi siya ganun lang. Nasulihin niya ako paano hindi nalagyan. Hindi yung mga tapos ano pa ba? So yun po yung tamaan natin. Ito na po, Santa Rita Giginto, 1 kilometer na lang exit. So malaki na tutulong din ang mga overseas Filipino athlete. Si Alex Iyala, siyempre uuwi yan dito. Santa Rita Giginto, 500 meters. So yan pa mga dati natin mga boxers na lumalaban sa ibang bansa, na nabigyan ng kontrata sa ibang bansa, di ba? Para lumaba, manalo, may pasok na pera, may pera sila, so
Bukawi 11 kilometers, so 11 kilometers na lang tayo. Dito na tayo sa import palabas ang pera. Palabas ang dolyar kasi ito yung pinagbibili natin, kaya kailangan natin ng marami reserve na dollars kasi kung yan din ata yung nagiging ng palitan ng dollars kapag marami tayong reserve, kaya hindi natin kailangan bumili kasi bibili tayo ng pera ng US dollar para meron tayong magamit na pambayad sa mga bibili natin o yung ini-import natin. So kung marami tayong dollars, marami tayong reserve, hindi yung palitan ng piso hindi gaano maging maapektuhan natin. Palitan ng piso sa dolyar, yung tinatawag na foreign exchange o forex. Dollar yung pera, mag-i-invest sila rin, papasok nila yung pera, dollars, and then mag-i-create pa sila ng trabaho, sino mag-i-invest sila rin. System na itong NLEX. Sabihin, pag exit natin doon, ang babayaran natin doon kahit sa pag exit natin ng Bukawi, tawag ito, may Bukawi exit, tapos meron din isang Bukawi, tawag yun, Plaza, kasi Toll Plaza. So sa Bukawi Toll Plaza, doon na yung pag exit natin doon, bayad na yung lahat, yung buong fee para sa buong travel mo ng NLEX. Ibig sabihin, pag exit mo sa Toll Plaza, kahit saan ka na doon exit, yung mga susunod na exit mo, halimbawa may Kawayan ka lumabas sa Marilao, ganun ba? Marilao, dun sa ano pang mga exit doon, kahit na yun, bayad na yun. Hindi na siya, di ba dito per parang kilometers o per kada exit may parang fee. Pag ma-exit, halimbawa Dao, pag exit natin dito sa kunyari sa San Fernando kanina, ang bayad ay 80 pesos. Tapos yung susunod na exit, hindi siya 80 pesos kundi 86 pesos, ganun. Pero dyan, paglagpas mo kasi ng yung tinatawag nilang open system, parang 79 pesos. Pagka
yun na yun lahat. Kahit saan ka umexit. For example, kunwari na pa north, pa ano tayo, pa north. Hindi po ako pa north, makapal pa po ko. Ibig sabihin, pahilaga, o yun. Halimbawa, pumasok tayo ng index sa Balintawak, tapos lumabas ka agad ng Mindanao Avenue. Halimbawa, ang bayad ay 79 agad yun. Halimbawa, dalawa kayo sasakyan, ikaw, pareho kayo pumasok ng Balintawak. Pasok mo ng Balintawak, pareho, di ba? 79 na agad ang bayad nyo. Ikaw, umexit ka agad sa Valenzuela, sa may Kaway, sa may Paso de Plus exit. So, mas maiksi yung travel mo. 79 pesos agad yun. Siya naman, parehas nga pumasok sa Balintawak, pero umexit naman siya sa may sa may Marilao o may Kawayan, which is mas malayo, di ba? Dapat may additional fee. Hindi, 79 pesos yun din. Parehas lang. Open system yan mula Balintawak hanggang Marilao. Tama. Hindi ako nagkakamali sa Marilao. Pagdating dito sa lagpas na ng Marilao, yan ang close system na yan. Kada exit mo na yan, binibilang. Exit ka ng tawag ko, may exit ka agad ng San Fernando. Yup, pa-north ka o makapagpupo ko talaga, pahilaga ka. North bound ka, tapos exit ka ng San Fernando, kunyari ang bayad mo ay 250, siya naman ay lumabas ng pares kayo ng pinasukan na Balintawak. Ikaw naman ay lumabas sa dulo sa Santa Ines, nasa 400 plus na yung babayaran mo. Kunyari ganun per exit na babayaran. Dami natin yung topic. Ano ba ito sunod na topic? Yan, dito na po. Yun na. Napansin nyo. Ngayon ko lang din napansin. 4 lane na tayo. Kasi marami na yung punto na sakyang banda rito sa Pamanila na yun. 1 kilometers na lang yung Bukawi exit. Pero po Toll Plaza, alam ko 2 kilometers pa yung Bukawi Toll Plaza. Marilao 4 kilometers, may Kawayan 8 kilometers. Exit 27 Bukawi, yan yung nasa kanan, Bukawi exit. Iba pa yung Bukawi Toll Plaza. Ano yun?
Fully tidal. Okay, nandito na po tayo sa Bocaue Toll Plaza. Okay, lipat sila. Tatlo na lumipat. Get your RFID now. Avoid tailgating. Next vehicle is stop here. Okay, tapos na. So, go na tayo. Uy! Ang galing. Malayo pa na-detect na yung natin. Balance na lang natin 276.
sinabi ko sa inyo kanina, dahil open system, pag exit mo wala nang ano, no, mga teller ganun. Sa exit ka na lang. Kasi bayad mo na nga, bayad ka na. Wala doon sa Bukami ka na pa. Kinaktas na, kasama na yung dito. So yan. So alin pa rin, 4 lanes pa rin. Positive plus 2 kilometers na lang. Positive plus ng Valenzuela. Yan, Linguran exit. Linguran overpass. Hindi siya interchange kasi yung kanan Lingunan, yung kaliwa tawag niya Lawang Bato, magkaibang barangay. Kaya Lingunan overpass, Lawang Bato overpass, Lingunan. Ito po yung dating ano, yung nasa kaliwa, dating CDO factory. Ito, Kanumay Bridge. Yung Kanumay Bridge, kasi yung kanan yan Kanumay West, yung kabila Kanumay East. Dati silang isang barangay pero ngayon magkaiwalay na. Barangay Kanumay West at barangay Kanumay East. Dati isang Kanumay lang yun. Ayan, ito na yung positive plus exit Valenzuela City. Ayan, exit 15. Meron tayo dyan, nakikita nyo yung pure gold positive plus, dating Royal Family Mall. Ayan, Valenzuela interchange kasi Valenzuela naman talaga yun. Valenzuela interchange. Lipat tayo ng lane. Exit tayo ng Mindanao Avenue. Punta kayong Manila, Port of Manila, ito may connector dito. Yan yung pwede natin. Pero dito rin naman yung line na papunta rin tayo ng bakit slow down. Yan. Ay. Yan.
dire-diretso, punta kayo ng Balintawak, Bay Bonifacio, ganyan. Sa Manila na, pa Manila. Tayo dito tayo dadaan kasi papunta tayo ng Commonwealth. Pero hanggang ano lang po tayo, pag na-reach na natin yung ano ng Mindanao, hanggang doon lang tayo sa may Mindanao Avenue. Papakita ko lang sa inyo na wala na tayong iba pang toll plaza o toll. Yung kabila merong toll gate yun, pero pag exit natin wala na. Ayaw ko lang huminturo sa ano kasi anong oras na. Tapos ihinto rin natin yung video. Kaya hindi na. Sana pag nahinto na natin dito may emergency ano, may mga ganyan sa NLEX eh. May emergency portion na area. Itabi mo yung masakyan mo doon. Kaya nakalagay po no, end of expressway. Yan nakalagay sa kanan, 1 kilometer. Reduce speed now. Hugong footbridge. Hugong Valenzuela yun. Part po to ng Valenzuela, itong area na to. Ginagawa na yan na parang flyover. Hindi ko alam kung saan papunta yan eh. Narating yung panahon, dadaanan natin yan. So yan, ito na po tayo. Okay. Diba? Diba? Na tayo sa ito na po yung Mindanao Avenue. Yeah, yung kaliwa. Mindanao Avenue po yan. Itong dadaan. Papasukin natin. Yeah. Pati siya pala yung kabila. Ito po ay Mindanao Avenue, Valenzuela City. Diba? Wala na tayong toll gate na dinaanan. And then hanggang doon sa footbridge, Mindanao Avenue pero Quezon City na. Yan footbridge na yan. Lagpas lang na itong iniwain. Tsaka na ito. Yan. Itong bridge. Yan. Tulay yan eh. Yan. So ito yung boundary ng Valenzuela at Quezon City. So hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat sa pagsama. Bye bye. Don't forget to subscribe. Click the notification button.